parents long suffer their children, right? Yung mga magulang po, nagtsatsaga sila sa kanilang mga anak. Tama ba ba? How can they do? Paano nila iyon nagagawa? Because parents love their children, right? Dahil mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak. Even though their children have many problems, mistake, not enough. Kahit na yung kanilang mga anak, maraming problema, pagkakamali, kakulangan. Parents long suffer their children. Sila ay nagtsatsaga sa kanilang mga Because anak. they love their children. Dahil Right? minamahal nila yung kanilang mga anak. Mag-away tayo sa isa't isa kung wala tayong magtitiyaga. Jesus also showed the example. Unang Timoteo chapter 1. Unang Timoteo chapter 1, 16. Unang Timoteo chapter 1, 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay may pahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. May pahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya. Pagtitiis, long suffering. Dahil sa pagtitiyaga ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Tama ba? If He didn't long suffering, how could we are saved? Kung hindi po siya nagtiis, paano kaya tayo maliligtas? Because of His long suffering, we could be saved. Dahil po sa kanyang pagtitiis, tayo po'y naligtas. Dahil sa pagtitiyaga ng Panginoon, nananatili pa rin tayo sa loob ng church. Tama? By the grace of God, today we are in church, right? Sa biyaya ng Diyos, ngayong araw po, nandito tayo sa church, di ba? We have many mistake, problem. Marami tayong pagkakamali, problema. We are not enough. Hindi po tayo sapat. How we still abide in church? Pero paano pa rin tayo nakakapanatili sa church? Because of the long suffering of our Lord, right? Dahil po ito sa pagtsatsaga ng ating Panginoon. We are still here, right? Nandito pa rin po tayo. Ang mga kapatid na hindi pa nagbabago ay magbabago din balang araw kung tayo'y magtitiyaga at maghihintay. Maghintay tayo ng mas matagal. Balang araw ang Diyos ang magbabago sa kanila. So, when we have the long suffering, we can be united. Kaya kung meron po tayong pagtsatsaga, magagawa po nating magkaisa. Balik Ephesians chapter 4, verse 2. Pang-apat, kailangan natin magpalaya sa isa't isa sa pag-ibig. Magpalaya. It's forgiveness. Ito po yung pagpapatawad. Let's go to Colossians chapter 3. Punta tayo sa Colosas Kapitulo Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, 13 and 14. Verse 13 hanggang 14 po. 13 and 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Right? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Kailangan. Kung hindi natin patatawarin ng ibang mga kapatid, hindi tayo magkakaisa. Dapat tayong magpapatawad sa isa't isa dahil pinatawad tayo ni Jesu Kristo.
Tama? Tanging ang isang taong pinatawad ni Jesus ang makapagpatawad sa iba ng tapat. Kaya talagang ang mga naligtas na Kristiyano ay nakapagpatawad sa isa't isa. We know, right? All our sin, right, were forgiven by Jesus Christ. Nalalaman po natin, di ba po, na ang lahat nating mga kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ni Jesus. That's why, we can forgive all the people, right? Kaya nga po magagawa din nating patawarin ng lahat ng mga tao. Kung hindi tayo magpapatawad, ito ay isang malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya hindi tayo maaaring maging isa kung hindi tayo magpapatawad sa isa't isa. Magpatawad tayo para sa pagkakaisa. Okay, so before this year pass by, if you have somebody you don't forgive yet, forgive. Kaya nga po, bago lumipas ang taong ito, kung meron ka pa rin isang taong hindi napapatawad, patawarin mo na po. Forgive lahat. Patawarin mo ang lahat. Then you will be free from sin. Kung gayon, magiging malaya ka mula sa You kasalanan. will keep peace in your heart. At maiingatan mo ang kapayapaan sa iyong puso. Okay? Before coming the new year, reset. Kaya bago dumating yung bagong taon, mag-reset po. Forgive all. Patawarin ang lahat. Yeah. And Colossians chapter 4:14 said, at higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Kung talagang mahal natin ang isa't isa, maaari tayong maging isa. Magkakaroon ka ng parehong kaisipan sa ibang mga kapatid kung mahal mo sila. Magkakaroon ka ng parehong kaisipan sa simbahan kung mahal mo ang simbahan. You remember, right? This year we set the slogan, right? Naalala niyo po ba yung ngayong taon, nagtakda po tayo ng ating slogan? Right? Love one another, right? Magmahalan kayo sa isa. We remind. Kaya atin muli po yung alalahanin. Buksan mo ang Biblia. Juan chapter 13. Verse 34. Juan chapter 13, verse 34. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. How about you? Have you practiced this our slogan this year? Paano naman po kayo? Nagawa niyo po ba gawin yung ating slogan sa taong ito? You try, right? Subukan niyo po. But it should be continue next year, right? Pero dapat na ito'y magpatuloy sa susunod na taon. Until our Lord comes again, right? Hanggang sa muling dumating ang ating Panginoon. If we really love one another, right? We can be united. Kung talagang iniibig natin ng isa't isa, magagawa nating magkaisa. Right? Magpis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, right? We can be very strongly united. Kaya tayo ay magkakaroon ng sakdal na pagkakaisa. Satan cannot divide, right? Na hindi ito magagawang hatiin ni Satanas. At
balik Efeso chapter 4. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4 verse 13. Efeso chapter 4 verse 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Kailangan natin ng lisang pananampalataya at kaalaman. Kailangan. Lisang pananampalataya at kaalaman. Tayo ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng isang salita ng Diyos. Tama ba? Kaya ang ating pananampalataya at kaalaman ay isa. Kaya maaari tayong maging isa kay Kristo. Hindi tayo maaaring maging isa kung ang ating pananampalataya ay magkaiba. Kaya nakikinig tayo sa salita ng Diyos tuwing linggo, tuwing Miyerkules. Tama? How can Cavite Church become united? Paano po magkakaisa ang Cavite Church? We have to listen same word. Kailangan nating pakinggan yung iisang parehong That's why salita. Sunday, we have a Sunday sermon, right? Kaya nga sa linggo meron tayong Sunday sermon. That's why through this sermon, through the Word of God, we can be united. Kaya sa magitan ng salita ng Diyos, pwede po tayong magkaisa. That's why if you don't listen to this sermon, you cannot be united with the Cavite Church. Kaya kung hindi ka nakikinig ng sermon na ito, hindi ka magiging kasama ng pagkakaisa ng Cavite Church. And every Wednesday, we listen to the Wednesday sermon. At tuwing Wednesday, Miyerkules, nakikinig tayo ng Wednesday sermon. So all the churches, not only Philippine World Mission, but also Korean church and all the church in the world listen same sermon. Hindi lamang yung Philippine Life World Mission Churches, maging sa Korea, at yung buong mundo po ay nakikinig ng iisang sermon. Why all the churches in the world listen same sermon? Bakit ang lahat ng mga churches sa buong mundo ay nakikinig ng isang sermon? For the unity. Para po sa pagkakaisa. We can have a same faith and the knowledge. Upang magkaroon tayo ng isang pananampalataya at isang kaalaman. We can be united, right? Upang tayo magkaisa. That's why Wednesday sermon is very important. Kaya nga po yung Wednesday sermon talagang napakahalaga. But right, compare with the Sunday sermon, right? Konti lang makinig ng sermon Wednesday. Pero kumpara sa Sunday sermon, kaunti lamang po yung nakikinig ng Wednesday sermon. You have to know Wednesday sermon is really important. Kailangan nyo pong malaman, napakahalaga po ng Wednesday sermon. Through Wednesday sermon, we can keep the unity Yes. with all the church in the world. So magitan ng Wednesday sermon, mapapanatili natin yung pagkakaisa sa lahat ng churches sa buong mundo. Kaya ang Diyos ay kumikilos sa pamagitan ng ating church. Because all the church in the world, right, become unity, God continuously work through our church. Kaya dahil ang lahat ng churches ay nagkakaisa, kaya ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating church. So today, not only we have a Sunday sermon, afternoon we have All Saint Fellowship, right? Kaya sa araw na ito, hindi lamang tayo merong Sunday sermon, kundi sa hapon meron din tayong All Saints Fellowship. Why we have All Saint Fellowship? Bakit po tayo merong All Saints Fellowship? Pangalan, All Saint, All Saint. Yung pangalan po, lahat ng mga banal. You are included in All Saint, right? Kasama po kayo sa lahat ng mga banal, di ba? It's for the unity. Para po yan sa pagkakaisa. All the Cavite Church can be united Upang ang buong Cavite Church ay magkaisa through this fellowship. sa magitan ng fellowship na ito. And also next week we have a New Year retreat, right? At sa susunod na linggo naman po, di ba, magkakaroon tayo ng New Year Retreat. Why we have a New Year retreat? Bakit naman po tayo merong New Year Retreat? All the church in the Philippines, gather together, right? Ang buong churches ng ating Pilipinas po, nagtitipon-tipon po We doon. listen to the same sermon. Nakikinig tayo ng isang We sermon. have a fellowship together. Magkakasama tayo may fellowship. Let's try to do New Year retreat.
we can be united. Kasi sa magitan ng New Year retreat, pwede po tayong magkaisa. All the churches in the Philippine Life Order Mission can be united, right? Ang lahat ng mga churches sa Philippine Life World Mission ay magkakaisa. Well, it's more convenient if we have a retreat, each church building. Sa katunayan po, mas maalwan po kung meron tayong retreat sa kada churches lang. Tama? We don't need to travel, long travel, right? Hindi na natin kailangan bumiyahe pa ng malayo, di ba? We have to also pay transportation. Kailangan pa nating magbayad po ng pamasahe. It takes a long time. At ang haba po ng biyahe. Some church, right? Mas malayo. Yung may mga churches pa po, mas malayo pa nga. Some from the Malasiki, very far, right? Yung ilan po, galing pa sa Malasiki, malayo po. Why Diba? they come attend the New retreat from far place? Pero bakit sila dumadalo ng New Year retreat mula sa malayong lugar? Because we can be united. Dahil upang tayo po'y magkaisa. Yeah. Next year we will also have the summer retreat, right? Sa susunod na taon naman, magkakaroon tayo ng summer retreat. Summer retreat also, right? All the churches in the Philippines gather together. Ang summer retreat po, lahat ng mga churches sa buong Philippine Life Vision magkakaisa po. Because when we are united, God work there. Dahil kapag tayo ay nagkaisa, ang Diyos po'y gagawa doon. By God's work, many people got the salvation. Sa magitan ng gawa ng Diyos, maraming tao po yung maliligtas. That's why, we can be united when you have the same faith and the knowledge. Kaya magkakaroon tayo ng pagkakaisa kapag meron tayong parehong pananampalataya at parehong kaalaman. Kapag tayo ay nagiging isa, ang gawa ng Espiritu Santo ay kasama natin. Okay, let's go back again. The unang verse, awit 133. Awit 133 po. Awit 133, verse 2. Verse 2. Ito'y kaya ng mahalagang langit sa ulo. Na tumutulo sa balbas. Sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang gamit. This verse compares the dwelling and unity of brothers to the delegation of the high priest. Compare to the delegation of a high priest. The delegation is anointed high priest. Yung pagkatalaga po sa mga punong pari. Ang pagkakaisa sama-samang paninirahan ay kumakatawan sa isang banal na bagay. Dwell in unity is considered holy thing. Kaya yung sama-samang namumuhay na nagkakaisa, itinuturing po itong kabanalan. That's why it is expressed as the delegation of the high priest. Kaya po, pinaliwanag po ito bilang pagtatalaga sa mga punong pari. The delegation of the high priest was done, we check, Exodus chapter 29. Yung pagtatalaga ng mga punong pari, tingnan po natin, Exodus chapter 29. Kapitulo 29. 29 verse 1. 29, 1. Exodus 29 verse 1. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ang iyong gagawin sa kanila upang italaga sila at makapaglingkod sa akin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang guyang toro at ng 2 lalaking tupa na walang kapintasan. So, when delegate the high priest, it was done. Verse 7. Kapag itinatalaga yung punong pari, sa verse 7 po. Okay, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Saka mo kukunin ang langis sa pambuhos at ibubuhos mo sa ibabaw ng kanyang ulo at bubuhusan siya ng langis. Tama? Kukunin ang langis na pambuhos at
ibubuhos mo sa ibabaw ng kanyang ulo, right? Pareho, right? That's why the oil poured on the head, run down, right? Beard, right? Kaya yung pagbubuhos ng langis mula sa ulo, tumutulo hanggang sa balbas. Yeah, and run down to until the edge of the garment, right? At tutulo hanggang sa mga lalayan ng damit po. Yeah. Anong ibig sabihin? Ito ay nagsasabing ang gawa ng Espiritu Santo ay lilitaw mula sa Panginoon na ating ulo at sa buong simbahan. Right? The oil in the Bible, oil symbolize the the Holy Spirit. Kaya ang langis po sa Biblia ay kumakatawan po ng Espiritu Santo. So when we dwell in the unity, there is the works of the Holy Spirit, right? Kaya kapag nanatili tayo sa pagkakaisa, meron pong pagkilos ng Espiritu Santo. Yeah. Without works of the Holy Spirit, nobody can be saved, right? Kung wala pong gawa ng Espiritu Santo, walang sino man ang maliligtas. In the early church, disciple saw Jesus ascend to heaven. Sa panahon ng unang church, nakita ng mga alagad na umakyat si Jesus sa langit. But when Jesus ascend to heaven, right, he promised, I will send the Holy Spirit on Pero us. nung nangako si Jesus na sa pag-akyat niya sa langit, siya ay magsusugo ng Espiritu Santo. Then you will receive the Holy Spirit. At tatanggap kayo ng Espiritu Santo. After you receive the Holy Spirit, you can testify the word of God to the whole world. Kapag natanggap ninyo ang Espiritu Santo, magagawa ninyong magpatotoo ng salita ng Diyos sa lahat ng mga tao. Yeah. Gawa chapter 1, buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 1, verse 8. Gawa chapter 1, verse 8. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, right? Yeah. The Holy Spirit came down from head to the whole body, right? Kaya yung Holy Spirit po bumaba mula sa ulo hanggang sa katawan. Mayroon gawain ng kaligtasan kapag tayo'y nakakaisa sa pamitan ng tulong ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Yeah. That's why in the early church, there was a great works of salvation, right? Kaya sa panahon ng unang church, mayroong malaking paggawa ng Espiritu Santo. Gawa chapter 2. Gawa Kapitulo 2. Gawa chapter 2. 46 and 47. Verse 46 hanggang 47. 46 and 47. So, basahin po natin ng sabay-sabay. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at inaragdag sa kanilang Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo ngayon, church, right? Yeah. And 47, idinalagtak sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Right? Yeah. It's the works of the Holy Spirit. Ito po yung gawa ng Holy Spirit. By the works of the Holy Spirit, right? Let's also pray the Bible seminar, many people got the salvation, right? Dahil po sa gawa ng Espiritu Santo, nitong nakarang Grand Bible Seminar, maraming tao din po yung naligtas. Balik awit 133. At kapag tayo ay nakakaisa at namumuhay ng sama-sama, ang biyaya ng Diyos ay dumarating na parang hamog. Verse 3, buksan mo ang Biblia, verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ay gaya ng hamog sa Hermon
na pumapatak sa mga bundok ng Zion, sapagkat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala, ang buhay magpakailanman. Ito ay gaya ng hamog sa hermon. Hamog sa hermon. Na pumapatak sa mga bundok ng Zion. Ipinapakita nito na ang pagkakaisa ay nagdadala ng buhay at sigala. At ang pagsang ng hamog ay nagpapakita ng pagdating ng salita ng Diyos at ng biyaya ng Diyos. Sinabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 32, buksan mo ang Biblia. Deuteronomy chapter 32, 32 verse 2. Deuteronomy chapter 32 verse 2. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa pananim. Right? Ang aking salita ay bababa na parang hamog. You know hamog? Alam niyo po ba yung hamog? It looks Philippine, mahirap si hamog, right? But major core or the mountain, meron hamog. Sa mga kabundukan po, sa mga malalamig po, merong hamog. Yeah, but the word of God, aking salita ay bababa na parang hamog. Salita ng Diyos. Ibig sabihin, salita ng Diyos. At nangangahulugan, biyaya ng Diyos. Kaikan chapter 19, buksan mo ang Biblia. Kaikan chapter 19, verse 12. Kaikan chapter 19, verse 12. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang puot ng hari ay parang ungal ng leon, ngunit parang hamog sa damo ang kanyang pagsang-ayon. Ngunit parang hamog sa damo ang kanyang pagsang-ayon. Pagsang-ayon? Yeah. Ibig sabihin, biyaya ng Diyos. Biyaya. The Mountain Hermon is a very high mountain. Yung bundok ng Hermon po, isa itong napakataas na bundok. It's 2,840 meter. Ito po ay inaabot ng 2,840 metro. The highest mountain in the Philippines, Apo Mountain. Yung pinakamataas na bundok sa Pilipinas, yung bundok Apo. Yeah, almost pareho. Halos parehas po ito. Yeah. That's why it's a very high mountain. Jordan River, it's the origin of the Jordan River. Dahil ito yung mataas na bundok, ito din po yung pinagmulan ng ilog ng Jordan. Yeah. Without water, nobody live, right? Dahil kung walang tubig, walang sino man po yung mabubuhay. Mari itong sabihin ito ang pinangmulan ng lahat ng buhay. Lahat ng buhay. Right? Yeah. At ipinapakita nito ang paraan kung paano ang biyaya ng Diyos ay nagbubukas at nagbabago ng puso ng mga tao. Right? The grace of God, open your heart. Ang biyaya ng Diyos ang nagbukas ng iyong puso. When you listen to the word of God, the grace of God, open your heart. Right? Nung marinig mo ang salita ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ang nagbukas ng Grace iyong of God puso. changed your heart. Right? Ang biyaya ng Diyos ang nagbago sa iyong puso. That's why you are saved, you are here now. Kaya nga naligtas ka, kaya ka po nandito ngayon. Yeah. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Yeah. Ito rin ay nagpapakita ng paraan kung paano ang salita ng Diyos ay malawak na ipinapahayag. Yeah. Sa pamagitan ng church na pinagsama ng mga banal, ang salita ay natatag na naipapahayag at ang biyaya ng Diyos ay ipinamamahagi.
Yeah. So, right, when we dwell in the unity, the word of God preached strongly. Kapag nanatili tayo sa pagkaisa, malakas na may papangaral ang salita ng And Diyos. then more grace of God will come to us. At mas Come maraming down to us. biyaya ng Diyos ang darating po sa atin. Yeah. This New Year retreat, yeah. New Year retreat ay panahon upang maranasan ang pagkakaisa ng mga banal at tumanggap ng biyaya ng Diyos. Okay? Yeah. So, you can experience how all the church in the Philippines can be united. Kaya maranasan po ninyo kung paano kikilos ang lahat ng buong churches ng Philippine Life of Vision. Yeah. And also it's the time you can receive amazing grace of God. At ito yung panahon na tatanggap ka ng kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Yeah, it's for you. Ito po ay para sa iyo. Yeah, it's for the saved Christian, right? Para po ito sa isang ligtas na Because God Kristiyano. wants to pour out His grace. Dahil gusto ng Diyos na ibuhos sa iyo ang kanyang buong For biyaya. your side, you have to go there, right? Kaya para naman sa iyo, kailangan mo pong magtungo doon. It's a really great chance. Ito ay talagang napakalaking pagkakataon. We have one New Year retreat a year, right? Meron lamang tayong isang beses na New Year retreat sa buong taon. Actually, we can live next New Year with the strength and the power we received through this New Year retreat. Sa katunayan, makapamuhay po tayo sa susunod na taon sa magitan po ng kalakasan at kapangyarihang matatanggap po natin sa magitan ng New Year retreat. But without receiving this grace, how can you live next New Year? Pero kung hindi po natin matatanggap yung biyayang ito, paano po tayo lalakad sa susunod na taon? So, don't lose this great chance. Kaya wag niyo pong sayangin yung dakilang pagkakataon ito. You have many reason, many situation. Opo, marami po kayong kadahilanan, marami kayong kalagayan. It looks a very difficult situation. At para bang napakahirap ng inyong kalagayan. But the important thing is your heart. Pero yung mahalagang bagay po dito, ang iyong puso. If your heart really want, desire, God will make way. Kung Right? talagang ang puso mo ay nagnanais, ang Diyos po'y gagawa ng paraan. God will help you, right? Tutulong po ang Diyos sa iyo. Because God wants to give more grace to you. Dahil ang Diyos gusto kanyang bigyan ng higit pa pong biyaya. So, don't give up because of your situation. Kaya huwag ka pong sumuko dahil lamang sa iyong sitwasyon. We still have a time, right? Meron pa rin po tayong panahon po, di ba? Pray to God. Manalangin pa po sa Diyos. Desire more. Higit mo po itong naisin. God surely help you. At tiyak na tutulungan ka ng Diyos. God will make way. At ang Diyos ay gagawa ng paraan. So, magkaisa tayo sa pamagitan ng All Saint Fellowship at ng New Year Retreat upang salubungin ang darating na bagong taon. Okay? Yeah. So, today, mamaya, we have All Saint Fellowship kasama. Okay? Yeah. Okay, malalangin po tayo. Mahal naming Ama, mabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawa ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Sa araw na ito, naway payagan ang lahat na makilahok sa All Saint Fellowship at sa darating na New Year Retreat sa susunod na linggo. Naway maranasan ng lahat ang pagkakaisa at magtagan pa ang kanilang tinanggap na biyaya mula sa Diyos. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.